Nagmamadaling tumakbo si Sandra dahil hinabol nito ang sasakyang papuntang MTR o metro. Gahol na siya sa oras. Tsak na malilit siya sa appointment. Isa kasi siyang photographer. Yun kasi ang tinapos niyang course. May dala pa siyang mga plastic sa kamay. Naglalaman doon ang mga kamera na ginagamit swerte pa naman niya't nahabol nito ang train. Pero ang daming tao sa loob. Siksikan. Pero swerte niya. Meron biglang tumayo na lalaki at pinaupo siya sa isang bakanting silya at nang makaupo siya, meron isang nagpahinto sa kanyang paghinga. Di siya maaaring magkamali. Parang pamilyar sa kanya. Ang lalaking tumayo at pinaupo siya sa bakanting upuan. Pero biglang nagring ang phone nito. Sabay kuha ng kanyang phone at kinausap ang katagpo kaya di niya namamalayan. Pawala na din ang mga tao na nakasakay sa train. Kaya sa kadadakdak niya sa phone, aktong tatayo na siya nang may magsalitang matandang babae. "Miss, yung bag mo. Nakalimutan mo," turo ng babae. Kaya basta na lang dinampot ni Sandra yon. Di na tinignan kung bag nga ba nito ang nakuha o hindi. At sabay pasalamat sa matanda. At mabilis na bumaba ng train. Nagtataka si Sandra dahil ano ba naman to? Ba't bumigat itong dala kong plastic? Sabay tingin ni Sandra sa gamit na nasa kanyang kamay. Kanina to. Nagtataka na si Sandra dahil kanina pa niya hawak ang bag na yon. Nasama sa plastic bag kaya pala bumigat ang dala dahil may nasama ng di sa kanya. Pero kung babalikan niya ang metro, malayo na at siya'y nagmamadali pang may kakatagpuhin na customer. Pag binamalas ka nga naman, oo. Ano-ano na lang nadadampot. Shh! Bulong ni Sandra sa sarili. Wala na siyang choice kundi dalhin na lang ang bag at nilagay sa plastic. Nang mga oras ding yon, kanina pa hanap si Chris sa bag niya. Asan na ba yung bag ko? Ano ba naman yan? Inaalala ni Chris kung saan niya yon nalagay at pinakaisip-isip kung paano nawala sa kanyang kamay ang bag niya. Naku naman, naiiwan ko ang bag ko sa train. Sabay balik ni Chris sa loob ng train at hinanap doon. Pero wala nang makapagturo kung nasaan na pati ang train na sinakyan. Walang naiiwan sa loob. Kaya lumong-lumo si Chris na umalis sa metro. Gang makauwi si Sandra, dala pa din nito ang bitbit ang bag. "O anak, andyan ka na pala. Musta naman ang maghapon mo?" "Ito ma, okay naman po ma." "Musta naman po?" "Ito anak, nagpunta ako kanina sa market." "Ganun pa din ang mamahal na ng mga bilihin." "Ay naku ma, talagang ganyan na po ang buhay ma. Basta't magsikap lang ang tao sa buhay. Aasenso." Ikaw anak, kailan ka ba mag-aasawa?" "Wala nga akong makita o balitang nakipag-boyfriend ka." "Naku ma, marami pa din akong pangarap sa buhay ko. Darating din po yan sa tamang araw." "Kailan pa kaya yon, aber?" Tatawa-tawang wika ng ina ni Sandra. Si Sandra naman ngingiti-ngiti lang ito sa ina. Broken heart kasi siya nang nag-aaral pa ito at di niya makalimutan yon. Kaya
di na nga siya nag-boyfriend. Simula nang mawala si Jay at lalong-lalo na si Chris. Si Chris na naman bulong na wikang sabi ni Sandra sa sarili. Gusto kasi niya kalimakalimutan ang lalaki. Pero dumaan ang mga araw. Pero nagtanim talaga siya ng hinanakit kay Chris dahil sa ginawa nito sa kanya. Kaya naging man-hater na siya at di na nakipag-date sa iba. Maganda naman siya kaso wala na siyang pakialam sa mga lalaki. Meaning of Chris, binalikan nito sa kanyang alaala ang lalaking nakatabi niya sa train. Parang si Chris yun, bulong na wika ni Sandra sa sarili. At hanggang sa paghiga nito, di niya makalimutan ang lalaki sa metro. Kinabukasan, binalikan ni Sandra ang metro. Nagbaka sakali na makikita kung kaninong may-ari ng bag na napasama sa mga gamit niya. Pero wala pa din halos. Araw-araw na siya'y nagtanong doon. Nagutuman na siya't lahat pero di pa din nito makita kung kaninong nagmamay-ari noon. Isang linggo nang mahigit siya'y nangangapa sa dilim. Di niya matukoy kung kaninong nagmamay-ari ng bag na iyon. Abala, nagsasalansan ng gamit si Sandra nang kinatok siya ng kasamahang si Beth. Sandra, di ka pa ba magla-lunch break? Tara na dyan sa malapit na restaurant. Sabay punta nila Beth at Sandra. Nag-uusap silang dalawa sa loob ng restaurants nang biglang may makita si Sandra. Ito yung lalaking nakasabay niya sa metro. At baka ito nga ang nagmamay-ari ng bag. Titig na titig siya sa lalaki nang biglang kinalabit siya ni Beth. Hoy Sandra, ano bang tinitignan mo? Wala. Kasi parang pamilyar sa akin yung lalaking nakaupo dun oh. Tinuro ni Sandra ang kinaroroonan ng lalaki pero di niya na makita ito. At siya'y tumayo na't wait. Sabay pinuntahan ang inupuan ng lalaki. Wala na talaga doon ang lalaki at bumalik na uli sa upuan ito. Okay ka lang Sandra? Sino yung tinignan mo? Okay lang ako Beth. Para ka kasing namumutla dyan. Kwento ni Sandra ang lahat kay Beth. Sinabihan siyang buksan ang laman ng bag ng lalaki para malaman doon kung sa lalaki ngayon o sa iba. Kaysa naman nga pa siya. Kaya nung umuwi si Sandra, pinagkatitigan niya ang bag na iyon. Mamahalin ang tatak ng bag. Kaya kabado man nabuksan ni Sandra ang bag dahil first time niya lang yung gagawin. At kinalkal niya ang bag. Naglalaman ito ng mahalagang bagay sa loob. Features cellphone pasaporte. Nang mapadako ang paningin ni Sandra sa larawan at napanganga. Si Chris iyon, di siya maaring magkamali. Napakagwapo pa din nito, di kumukupas. Na-inlove na naman siya sa pictures ni Chris. Di siya makapaniwala na nakita. Napatutup siya ng bunganga sa kabiglaanan. Andun din ang pictures niya sa loob ng bag nito. Kasama si Chris. Iyon ang larawan nila sa batis. Matagal ng panahon. Inisip na bakit dala-dala ni Chris pa din iyon. Lahat ibinalik ni Sandra. Nag-aalangan kung isa sa uli niya yon o hindi. Kasi nga ayaw na muna niyang makita si Chris. Kaso mahahalagang gamit ang nasa loob niyon. Kaya dumaan na naman ang isang linggo. Dahil di niya alam ang sasabihin at ayaw niya makipagkomunikasyon kay Chris. Umagang kay ganda,
kasalukuyang nagbabike si Sandra sa labas. Maaliwalas ang panahon kaya umupo siya sa bangko sa park at sa tabi nito meron isang lalaki na nagbabasa ng dyaryo na kasalamin. Pero nagugutom na si Sandra kaya kinuha niya sa bulsa ang nang maliit nitong bag. Ang nagaraya at kinain pero nang nginunguya na nito. Iyon, masyadong malutong ang tunog kaya napatingin sa kanya ang lalaki at umirap si Sandra kasi gutom na ito ng mga oras na yon. Parang naiinis na si Chris dahil ang babae sobra namang ngumuya. Nadidistract na tuloy siya sa binabasa niyang balita sa dyaryo pero napamulagat siya. Kamukha ni Sandra ang babae. Si Sandra naman biglang tumingin sa katabi. Ikaw? Ako nga miss, magkakilala ba tayo? Kuan, kasi, anong kasi miss, di kita maintindihan. Tinuro ng lalaki ang sarili kung siya nga ang kinakausap ng babae. Tanong ko lang, meron ka ba naiwan sa metro? I mean sa train? Oo miss, matagal na. I think mag-iisang buwan na. So, sa'yo talaga yon. Nasa akin ang bag mo. Talaga? Paano mo nakuha? At sinalaysay ni Sandra sa lalaki ang lahat. Lika sa bahay, ibibigay ko sa iyo. Sumama naman ang lalaki kay Sandra. At binigay ni Sandra sa lalaki ang bag nito. Salamat walang anuman yon. Nagpabalik-balik ako noon sa metro pero walang makatukoy kung kanino. Kaya tumagal dito sa bahay ang bag mo. Bilang pasasalamat kung mararapatin mo. Gusto ko sanang ayain kita na mag-dinner or kumain sa labas pag may oras ka. At nga pala, pwede ko bang makuha ang number mo? Number ko? Sure. Ngiting wika ni Sandra. Again, I'm Chris. Ako naman si Sandra. Nagkatitigan silang dalawa dahil di masyadong nakilala ni Chris. Si Sandra, ang pagkakaalam nito'y kamukha lang. Ganun din si Sandra kaya nagkangitian na silang dalawa. Kaya nagpaalaman na silang dalawa. Kaya masaya si Sandra at Chris dahil pinagtagpo uli sila ng landas. Kaya kinagabihan merong nag-message si Chris kay Sandra kaya nagkapalitan na sila ng message at nakapagpalagayang loob na naman. Isang araw, nasa restaurant silang dalawa na naman noon. Salamat nga pala Sandra, sa iyo napunta ang bag ko. Walang anuman niyon Chris. Siguro nga, maliit lang ang mundo. Kumusta nga pala ang love life mo Sandra? Ito Chris, okay naman, ikaw? Simula nang iwan mo ako Sandra, di na ako tumingin sa iba. At pinagpatuloy ko na lang ang negosyo namin. Maganda naman Chris kung ganon. Sandra, kung wala kang lakad, aayain sana kitang mamasyal. Okay Chris, available naman ako lagi. Tawang wika nito. Kaya ng mga sumunod na araw, nasa harapan na naman sila ng batis. Doon siya dinala ni Chris. Di pa din pala ito nagbabago Chris. Ang ganda pa din ng lugar. Oo Sandra, sa paglipas ng panahon, mas lalo kang gumanda. Chris, bulero ka pa din pala kahit kailan. Nakalimutan ko na ang lahat, wag lang ang batis. Ako ba Sandra? Nakalimutan mo na din ba? Chris,
Simula noong nalaman ko ang totoo, meron kang di alam noon, Sandra, sa totoo lang. Aaminin ko, sinabi ko sa mga barkada ko noon, iyon, yung nasa video. Pero nang sundan kita sa loob ng library, doon ako talaga nabihag. Minahal na kita doon, Sandra. Napakahirap magtago ng nararamdaman ko. Pero ako, dahil ako mismo ang nabitag. Aaminin ko, mali ang ginawa ko makipagpustahan sa grupo. Pero minahal kita, Sandra, lalo pat makita ko kung ano ka. Chris, ang nakaraan ay nakaraan na. Aaminin ko, mahal pa din kita, Chris. Sa kabila ng ginawa mo sa akin, di kita makalimutan. Chris, talaga, Sandra? Tumango na lang si Sandra at ginagap ni Chris ang mga kamay ni Sandra at hinalikan yon. Promise, Sandra, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Magsimula tayo uli. Niyakap ni Chris si Sandra ng mahigpit. Saksi ang batis sa kanilang pag-iibigan na dalawa. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Ng pagtatapos ng kwento nila Sandra at Chris. Salamat sa pakikinig at panonood sa bidyong ito. At shout out sa inyong lahat.